So yun na mga ka-BBM ha, mga kapalarista, yan, magandang araw po sa inyong lahat ha, welcome po sa aking YouTube channel ha. Bago tayo magsimula, subscribe po muna natin yung YouTube channel natin para mas marami-rami pa tayo mga pag-usapan ha. So yan, pag-usapan natin etong pagbabalik ni Manuel Bunuan ha. Alam naman natin na nandito na siya sa ating bansa. Kasi kung matatandaan natin, nung mga nakaraang buwan, lumipad dito papuntang Estados Unidos para samahan yung asawa niya na magpagamot. Yan. At marami nagsasabi na mga kababayan natin na nung umalis etong si Bunuan, hindi na ito babalik kasi nga syempre, isa-safety na nito yung sarili niya. Hinggil dito sa flood control issue kasi nababanggit talaga yung pangalan niya kasi syempre, siya yung DPWH secretary nung panahon na yan. Ngayon, etong pagbabalik niya na to, marami ngayon ang natutuwa dito ha. Maraming natutuwa ng mga kababayan natin. Kasi ang sabi hindi raw ito babalik, hindi raw ito bumalik para lang sa wala. Hindi raw ito bumalik para lang magpakulong. At hindi raw siya bumalik para lang manahimik. Yan ang sabi. Kasi ang bali-balita, parang may kumausap na raw sa kanya doon sa Estados Unidos ha, na umuwi lang dito sa Pilipinas at magsabi ng totoo para hindi madiin sa kaso. Hindi lang natin alam kung totoo yan ha. Basta yan lang ang mga naririnig-rinig ko. Ngayon, etong pagbabalik niya, kung pupunta siya mamaya sa hearing at kung magkakanta-kanta na ron, maganda yan. Panalo yung Pilipino dyan kasi syempre credible na credible itong si Manuel Bunuan kasi nga siya yung DPWH secretary. Mataas na mataas ang katungkulan. Pinakamataas sa lahat. Mataas pa kay Bernardo, mataas pa kay Cabral. Ngayon, kapag siya talaga ay nagsalita, pag siya ay kumanta, marami talagang mabubulilyaso ng mga buhaya. Kasi kung matatandaan natin, sila Bryce Hernandez, mga small fish pa yan. Mga baby pa yan sa kumbaga pagdating sa testigo. Ito talagang si Bunuan. Kapag siya nagsalita, kapag siya naging testigo ng gobyerno, nako, maraming makukulimbat talaga ng mga buhaya kapag siya ang nagsalita. Kasi nga, syempre, siya yung head ng DPWH, siya yung secretary. Kumbaga, lahat ng nangyayari sa DPWH, malamang sa alam na ito. Diba? Kaya maganda talaga kung totoo man na ito ay kakanta na o magsasabi na ng katotohanan at kung a-attend ba siya sa hearing mamaya. Maraming nag-aabang. Kasi kung isipin nyo rin kung ikaw, si Bunuan ka, may kaso ka, o nababanggit yung pangalan mo wala ka pa palang kaso, nababanggit lang yung pangalan mo, at posible na ikaw talaga yung madiin, isa sa makulong, babalik ka pa kaya rito? Di ba yung natural hindi na? Isa-safety mo na yung sarili mo doon sa bansa na hindi ka mabubulilyaso gaya ng ginagawa nitong si Saldico. Di ba? Normal yun. Kasi syempre, sino ba naman taong gusto makulong? Lalo itong si Bunuan, sigurado may pera na rin to. Di ba? Hindi na ito hahayaan na makulong siya. Kaya nakakapagtaka bakit bigla-bigla siyang bumalik. May mga nagsasabi may kumausap daw talaga sa kanya para tumistigo na laban sa mga buhaya, para magsabi na siya ng totoo. Yan ang mga nagsasabi. Yan, may mga sinasabing ganyan. May mga nababanggit din na kaya daw siya bumalik kasi overstay na raw siya sa Amerika. Yung visa niya parang pasuna kaya kailangan niya nang bumalik. Yan may mga nagsasabing ganyan. Hindi lang natin masigurado kung alin ang talagang dahilan nitong si Bunuan. Ngayon, mamaya sa hearing ng Blue Ribbon Committee, kung pinatawag siya at kung a-attend siya, dyan natin mamaya malalaman kung bakit nga ba siya bumalik. Bumalik ba siya para kumanta na? Para magsabi na ng totoo? O bumalik siya dahil paso na yung visa niya at kailangan na niyang bumalik dito sa Pilipinas? Yan yung mga aabangan natin. Pero ang sigurado dyan, ngayong nandito na siya, hindi na niya matatakasan yung batas kasi syempre nga, di ba? Di ba? Alam naman natin, huwag na tayong maglokohan. Siya yung DPWH secretary. Imposibleng wala siyang alam diyan, di ba? Imposible, sabi pa nga ni
Sino ba nagsabing senador nun? Si Lacson ba yun? Hindi nagkakamali na sinabi. Sinadya raw ni Bunuan na maliin yung mga ebidensyang binigay. Naku, yan ang dapat talagang tanongin sa kanya. Yan ang dapat malaman ng taong bayan kung totoo ba yung sinasabi na yan na na sinadya ni Bunuan na maliin yung mga ebidensya para maligaw ang investigasyon ng gobyerno. Yan talagang aabangan natin diyan. Pero mabuti na lamang talaga at si PBBM ang presidente natin kasi syempre siya lang naman talaga lumalaban sa buhaya. Wala nang iba. Wala na. Hindi nga nagawa ni Digong yan kasi si Digong alam naman natin. 'Di ba? Binanggit niya yung DPWH, ang pinakaunang racket diyan ay flood control. Laganap ang korupsyon sa DPWH, mismo galing sa bibig ni dating Pangulong Duterte yan. Ano nangyari? Ayun, pordoy. Hanggang banggit lang. Diba? Hindi ginawa ng aksyon. Kasi hindi niya ginawa ng aksyon kasi baka sumabit yung anak niya na may 51 billion na pondong nakuha para sa infrastruktura doon sa lugar niya. Kasama na dyan ang flood control. Diba? Malamang sa alamang ganun ang tingin ng kababayan natin, bakit hindi nilabanan ni Digong ang mga buhaya ng flood control? Kasi baka nga may sumabit na kapamilya niya. O baka siya rin mismo, di ba? Hindi natin alam, di ba? O, pero itong ginawa ni PBBM, tandaan natin. Alamat to, history. Sa buong presidente ng Pilipinas, sa mga naging presidente ng Pilipinas, tanging siya lamang ang lumalaban sa buhaya. Kahit tamaan na yung administrasyon niya, nilalabanan niya pa rin ang mga buhaya. Kaya nga galit na galit yung mga politiko sa kanya na sa flood control. Galit na galit kasi nasira yung diskarte nila, di ba? Nasira yung kabuhayan nila. Nasira yung pinagkakapirahan nila ng mga buhay na yan, mga politiko na yan, ng mga kontratista na yan, ng mga engineer na yan. Isipin nyo, kung hindi binulgar ni PBBM yan, wala, tuloy-tuloy pa rin yan. Hanggang matapos termino ni PBBM, tapos yung susunod na presidente, tuloy-tuloy pa rin magpapayaman yung mga yan. Kaya mabuti na lang talaga, nabulgar sila. Ang problema ngayon, tanong ng taong bayan, bakit si Chis parang nasa safety? Diba? Parang hindi yata nababanggit yung pangalan ni Chis Matatandaan natin, pinangalanay niya ni Bernardo na tumatanggap ng kickback, pero bakit ngayon parang hindi pa siya nakakasuhan? Malaki-laking kickback yung sinasabing natanggap niya. Yan yung mga tanong ng ating mga kababayan na kailangan ng kasagutan. Bagay, masasagot din naman yan sa mga susunod na araw. Masasagot yan kasi syempre, hindi naman sabay-sabay yan pwedeng kasuhan di ba? Kailangan step by step yan para siguradong may makakukulong ng mga buhaya. Diba? So mga kabibiyam, hanggang dito lang mga kapalagista. Bago tayo matapos, huwag niyo po kalimutan. Please subscribe po sa aking YouTube channel para mahaba-haba po ang ating pag-uusapan. Salamat.